I'm surprised when a player tries to frustrate you or take you out of your game, whatever Matt Barnes was attempting to do. When that type of thing happens and it gets chippy like that, how do you keep your composure game after game? It's funny. It's funny. Using a replay of bait on the inbound pass. That's it. Huh? You what? Why should I? Aren't you like a Supreme athlete that has? Athletic. Natural instinct? No? Ang unang yugto ng istorya ay madalas ay pinakaimportante kung saan nakikilala ng lubos ang paksa. Ang unang pahina nga ay uumpisahan natin noong August 23, 1978 sa Philadelphia, Pennsylvania, USA kung saan ipinanganak si Kobe Bean Bryant o mas kilalang Kobe Bryant. Ito ay anak ni Joseph Washington Bryant o mas kilalang Jelly Bean at ni Pam Cox. Ang tatay nga nito na si Jelly Bean na isa ding NBA player nung araw at naglaro sa iba't ibang team sa NBA. At kalaunan ay naglaro din sa bansang Italy at France. Dahil nga naglalaro ang tatay nito ng panahong iyon sa Italy, sa Italy na si Kobe nag-spend ng childhood nito at natutong mag-basketball. Tinawag nga itong Kobe ng kanyang tatay dahil nang nag-tour ito sa bansang Japan nalaman nito ang famous na Kobe steak nang kumain ito sa isang restaurant. Kaya ipinangalan niya ito sa kanyang anak na si Kobe. Nagsimula nga mahilig sa basketball si Kobe nung siya ay 3 years old pa lamang. At Lakers nga ang favorite NBA team nito. Dahil nga sa Italy sila nanirahan, natuto itong magsalita ng fluent na Italian language. Lagi nga itong pinapadala ng lolo niya from US ng NBA games videos para ito ay kanyang pag-aralan. Dahil nga laging sinasama si Kobe sa game ng kanyang tatay, nagtrabaho ito bilang ball boy at map boy at pagdating ng halftime ng game, doon ito nagpapractice ng shooting in front of game crowd. Tuwing summer nga, bumabalik ito sa Amerika para maglaro sa Basketball Summer League. At pagdating nga ng 13 years old, bumalik na ulit silang buong pamilya sa Philadelphia, USA. Pagdating nga ng high school, ito ay nag-aral at naglaro sa Lower Merion High School in Ardmore sa Philadelphia. Kobe became the first freshman in decade to start for Lower Merion's varsity team. Pero nagtapos lang ang team ng 4 wins at 20 losses record. Nang sumunod na 3 taon, nag-improve ang standing ng team na 77 wins, 13 losses record with Kobe playing all 5 positions. During his junior year, nag-average ito ng 31.1 points, 10.4 rebounds, 5.2 assists, 3.8 blocks, and 2.3 steals. Naparangalan pa itong Pennsylvania's Player of the Year while also earning a 4th Team Parade All-American nomination. Nakatutok nga kay Kobe ang atensyon ng mga college recruiters dahil sa magandang performance nito sa high school basketball. Noong pumasok nga ang high school din noon na si Kevin Garnett, diretsong 1995 NBA draft, nag-isip din si Kobe kung diretso din ito sa pro basketball. Nang napasali nga si Kobe sa Adidas ABCD Camp na isang youth basketball camp na pinagsama-sama ang mga highest-ranked high school player in United States, nakakuha nito ang 1995 Senior MVP Award. Sa senior year ni Kobe nung high school, pinangunahan ni Kobe ang kanyang team to their first state championship in 53 years. Kobe averaged 30.8 points, 12 rebounds, 6.5 assists, 4 steals, and 3.8 blocks na pinangunahan ng kanyang team sa 31-3 record. Kobe ended his high school career as Southern Pennsylvania's all-time leading scorer at 2,883 points. Nanalagpasan nito ang mga legendang NBA nung high school na sila Wilt Chamberlain at Lionel Simmons.
Nakatanggap si Kobe ng several awards for his outstanding performance ng senior year nito. Ito ay ang Naismith High School Player of the Year, Gatorade Men's National Basketball Player of the Year at McDonald's All-American, a First Team Parade All-American and a USA Today All-USA First Team Player. Pagtapos nga ng high school at 17 years old, in-announce ni Kobe na he decided to go directly into the NBA. Bago ang 1996 NBA draft, nagpaplano na ang Lakers na i-trade si center Vlade Divac para magkaroon ng espasyo sa salary cap para makakuha nila ang free agent noon na si Shaquille O'Neal. Pero dahil nga galing sa high school noon ang batang si Kobe, hindi interesadong Hornets na kuhain nito. Habang ang sentrong si Vlade Divac naman tila ayaw umalis sa Lakers at nagbantang magre-retire na lang kesa alasin sa kanyang koponan na Lakers. Nang dumating nga ang 1996 NBA draft, 12 koponan ang umisnam kay Kobe. Kaya ito ay na-draft ng Charlotte Hornets for 13th overall pick. Pero kalaunan nagbago ang isip ni Lakers center Vlade Divac at nagpumayag na ito na ma-trade kay Kobe papuntang Charlotte Hornets. Kaya noong July 9, 1996, trade was made and it is one of the biggest draft steals in NBA history. Nung Summer Pro League nga madami ang nahirapang bantayan ito kaya na-excite si Lakers executive Jerry West at Lakers coach Del Harris. He scored 36 points in the finale and finished with averages of 24.5 points and 5.3 rebounds in 4 games. Pagdating ng rookie year noong 1996-1997, mistulang pamalit lang si Kobe behind Lakers superstar that time na sila Eddie Jones at Nick Van Exel. Kobe was the second youngest player ever to play in the NBA. Sunod kay Andrew Bynum nung nabuwan lang ang tanda ni Kobe. Habang tumatagal nga nadagdagdagan ng playing minutes nito dahil nagustuhan ito ng Lakers fan dahil sa mga pinapakita nitong highlights every game. Lalong nagpaingay sa pangalan ni Kobe nang maisali ito sa All-Star Weekend Rookie Challenge. At sa 1997 Slam Dunk Contest, he became the youngest dunk champion in the history of the NBA at the age of 18. Noong panahong yun nakikitaan na ng Lakers ng magandang hinaharap ang kombinasyong Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Nick Van Exel at Eddie Jones. Pero nang dumating ang 1998-99 season, na-trade ng Lakers ang starting guards na sila Nick Van Exel at Eddie Jones dahilan para maging premier guard si Kobe ng Lakers. Dito nagmistulang halimo si Kobe na parang nakawala sa koral dahil sa unbelievable performance nito. Naikukumpara pa nga ng sports writer si Kobe kay Michael Jordan at Magic Johnson. 1999 dito pumasok si Coach Phil Jackson sa Lakers. Parang reincarnation nga ito ng Chicago Bulls Coach Phil Jackson, Michael Jordan at Scottie Pippen. Na this time it's Coach Phil Jackson, Kobe Bryant and Shaquille O'Neal. Kobe became one of the premier shooting guards in the league. The Lakers became championship contender dahil sa pamumuno ni Kobe at Shaquille. Inilatag ni Coach Phil Jackson ang triangle offense sa Lakers. Ang triangle offense nga ang naging sandata ng Chicago Bulls para manalo ng 6 championships. And this time, sa Lakers niya ipinarada. Lakers became the champion in the year 2000 kontra Indiana Pacers. Then back-to-back in the year 2001 kontra Allen Iverson and the Sixers. At nakuha ang repeat noong 2002 kontra naman sa New Jersey Nets. Pagdating nga ng 2004 na-trade si Shaquille O'Neal sa Miami Heat. Pagtapos nga nila makakuha ang repeat na kampyonato napaghiwalay ang perhaps the most dominant duo in NBA history. Sa pagkawala nga ni Shaq sa Lakers, pinamunuan ito ni Kobe. Nagpalit ito ng jersey number pagdating ng 2006-2007 season from numero 8 to number 24 na para kay Kobe symbol of growth. Sa taong ding iyon, noong January 2006, ginawa ni Kobe ang makasaysayang 81 points in a single game victory against Toronto Raptors. Ito ay ang second highest total point in NBA history, surpassed only by Wilt Chamberlain's 100 points game in 1962. Pagdating nga ng 2008, pinarangalan itong NBA MVP at nakakuha ng ginto sa 2008 Beijing Olympics at another ginto ulit pagdating ng 2012 London Olympic at isa na namang ginto sa FIBA Americas Championship noong 2007. Nang dumating ang taong 2004, sinibak sa pwesto bilang coach si Coach Phil Jackson after dito matalo sa 2004 NBA Finals kontra Detroit Pistons. Pumalit nga dito ay si NBA veteran coach Rudy Tomjanovich. This year is a tough one for Lakers dahil nanalo lang sila noong 34 games
at hindi nakapasok sa playoff sa unang pagkakataon in 11 years. Dahil nga sa di magandang performance ng team nag-resign agad si Coach Rudy Tomjanovich sa Lakers after 43 games at nanatili na lang na konsultant. Sa pagre-resign nga ni Tomjanovich bilang coach siya namang pumalit si Frank Hamblin para hawakan ng Lakers noong 2005. Hamblin has installed more triangle offense, sets and demands better defensive play. Sa season na iyon nagkaroon ng ankle injury si Kobe, dahilan para umupo ito ng 14 games. Nang matapos nga ang season na iyon na-realize ng Lakers management na ibalik si Coach Phil Jackson. As they quoted, the only way to fix things up was to reunite. Dumating ang 2009 nasungkit na naman ni Kobe and the Lakers ang kampeonato para sa 2009 NBA Champions kontra Orlando Magic with a standing of 4-1. Sa seryeng iyon pinatibay na ng panahon ng performance ni Kobe. He averaged 32.4 points, 7.4 assists and 5.6 rebounds, dahilan para makakuha ni Kobe ang Finals MVP ng seryeng iyon. Sa sumunod na taong 2010 muling nadala ni Kobe ang Lakers sa NBA Finals kontra Boston Celtics na pinangungunahan ng mga Hall of Famers Ray Allen, Kevin Garnett at Paul Pierce. Isa na siguro ito sa pinakamagandang serye ng NBA Finals na nasaksihan ng lahat. Nasa likod nga ni Kobe sa makasaysayang NBA Finals na ito ay si Ron Artest, Pau Gasol, Lamar Odom, Derek Fisher, and the rest of the Lakers. Sabi nga ng mga fans dito nakita ang matured na Kobe Bryant na hindi lang pang sariling opensa ang iniisip. He grew wiser as time went on, greeting failure as an opportunity to explore alternative paths to victory and getting critical help from teammates along the way. Umabot ang serya ng Game 7 at nasungkit ng Lakers ang kampyonato. Kobe averaged 28.6 points, 8 rebounds and 3.9 assists sa seryeng iyon at nakakuha ulit ang Finals MVP. Yun na nga ang huling kampyonato ni Kobe sa NBA. He continued to be among the premier player in the league. Pero dahil nga sa nagkakaedad na ito hindi na may iwasan na makakuha ito ng injury. Kagaya noong 2012-2013 season nagkaroon ito ng torn Achilles tendon at the age of 34. On April 13, 2016 sa edad na 37 dineclare ni Kobe na this is his final game. Kontra Utah Jazz nga umiskor ito ng 60 points. It was unbelievable performance para sa pagtatapos ng yugto ng buhay basketball ni Kobe. At sa huling sandali, pinamangha ni Kobe ang buong basketball fans sa buong mundo. On December 18, 2017, dahil sa championships na naibigay ni Kobe sa prangkisa ng Los Angeles Lakers at sa mga gintong na ibigay nito sa Amerika from Olympics, ni-retire ng Lakers ang jersey number 8 at 24 ni Kobe sa harap ng Laker fans. Wala na nga kahit sino ang pwedeng magsuot ng numero 8 at 24 sa Lakers magpakailanman. Nang tinapos nga ni Kobe ang buhay basketball niya nagtayo ito ng production company na Granity Studios. He developed a short film titled Dear Basketball that won an Academy Award in 2017. Nagbukas pa nga ito ng 2 training facilities na tinawag na Mamba Sports Academy. Si Kobe nga ang nagko-coach sa pangalawa niyang anak na si Gianna sa AAU basketball team. Sa isang interview nga natanong si Kobe kung namimiss nito maglaro. Ang sagot nga ni Kobe buong buhay nito basketball. Kaya it's now time to spend with family dahil marami nga ang nasayang na panahon na bihira nila ito makasama. Pero noong January 26, 2020, ikinagulat ng mundo ang pagpanaw ni Kobe na nooy 41 years old kasama ang anak nito na si Gianna na edad 13 years old sa isang helicopter crash sa Calabasas, California kasama ang 7 pang katao. Papunta sana sila sa basketball game ni Gianna sa Oaks, California pero nag-crash nga ang helicopter na sinasakyan nila dahil sa foggy condition. Nagluksa ang buong mundo maski hindi nga basketball fans nalungkot sa malungkot na balitang iyon. On May 15, 2021, Kobe inducted into Naismith Memorial Basketball Hall of Fame as part of the class of 2020. At ang naiwang asawa nga ni Kobe na si Vanessa Bryant ang nagbigay ng speech para sa yumaong asawa. Nagbigay nga ng source of inspiration si Kobe sa nakakarami after nito pumanaw with this Mamba mentality na isang mantra for competitive spirit. Sabi nga ni Kobe, hard work outweighs talent every time. May you rest in peace, Kobe, Black Mamba, Bryant. Haven't hit him out as a sub yet. Here we got a dribble drive
stuff.